Radyo Bombo! Sa loob ng 60 taon, ang sigaw na ito ay hindi lamang naging slogan. Ito ay naging bahagi ng araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino sa buong mundo. Kung paanong ang malakas na tunog ng bass drum ang nagbibigay ng kumpas at ritmo sa isang parada, ang tambol ng Bombo Radio gumagabay sa bawat kalahok upang sabay-sabay na humakbang tungo sa isang direksyon. Ganito ang natatangi at makapangyarihang tambol ng Bombo Radyo na nagsilbing kumpas na Philippine Broadcasting sa loob ng 60 taon. Ito ang naging hudyat ng balita, impormasyon, serbisyo publiko at pag-asa para sa maraming henerasyon. Kapag may bagyo, kapag may lindol, kapag may eleksyon, kapag may krisis, at maging sa mga araw ng tagumpay at pagdiriwang. Naroon ang Bombo Radio Philippines, hindi lamang bilang tagapaghatid ng balita, kundi bilang kasama ng bawat Pilipino. Ngayong Hulyo 6, 2026, ipinagdiriwang ng Bombo Radio Philippines ang isang makasaysayang yugto, ang ika-60 anibersaryo bilang pinakamatatag, pinakapinagkakatiwalaan at the #1 radio network in the country na nagsimula ang lahat ng ito noong Hulyo 6, 1966 sa pamamagitan ni Don Marcelino Florete Sr., ang visionary founder ng Bombo Radio Philippines, at sa masugid na pamamalakad ni Dr. Rogelio M. Florete, ang kasalukuyang chairman ng Bombo Radio Philippines sa ilalim ng Florete Group of Companies, mas lalong lumago at lumawak at umunlad ang Bombo Radio Philippines. Sa pamumuno ni Dr. Rogelio M. Florete, mula sa simpleng layunin na maghatid ng tama, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon, isinilang ang isang institusyong mag-iiwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng Philippine Broadcasting. Sa kasalukuyan ng Bombo Radio Philippines ay pinamumunuan ni na Dr. Rogelio M. Florete, Chairman, at Margaret Truth C. Florete, President and Chief Executive Officer. Sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Rogelio M. Florete, higit pang lumawak ang saklaw at impluensya ng Bombo Radio Philippines mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Umaabot ngayon ang Bombo Radio sa pamamagitan ng 32 malalakas at ganap na digitalized na AM at FM stations sa 25 pangunahing lugar sa buong bansa. But beyond numbers and technology, the true strength of Bombo Radio Philippines lies in the trust it has earned from generations of Filipinos. Trust built through truthful reporting. Trust earned through committed public service. Trust strengthened through decades of standing with the people. Ngunit ang Bombo Radio ay higit pa sa isang broadcasting network. Ito ay katuwang sa paghubog ng mas matatag na pamayanan at mas maunlad na bansa. Sa bawat sakuna, ito ang unang nagdadala ng nagbaabagang balita at impormasyon. Sa bawat pangangailangan, ito ang unang tumutugon. Sa bawat pagkakataon upang makatulong, naroon ang Bombo Radio. Sa pamamagitan ng Bombo Medico, libo-libong Pilipino ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal, dental at optikal. Mga serbisyong nagbigay ginhawa at pag-asa sa maraming pamilyang nangangailangan. Sa pamamagitan naman ng dugong bombo, maraming buhay ang naligtas at nabigyan ng panibagong pagkakataon dahil sa kabutihang loob at kusang loob na pagdodonate ng dugo ng ating mga kababayan, mga kabombo at ka-Star Nation. At sa pamamagitan ng Bombo Music Festival, nabigyan ng entablado ang mga Pilipinong kompositor upang maipamalas ang kanilang talent, maitaguyod ang original Filipino music at maibahagi ang kanilang mga natatanging likha. These programs demonstrate that Bombo Radio's mission extends far beyond delivering news and information. It is about touching lives, uplifting communities, and creating meaningful positive change. Hindi rin matatawaran ang mga pagkilala na tanggap ng Bombo Radio Philippines sa loob ng 6 na dekada. Mula sa iba't ibang organisasyon at institusyon, kinilala ang Bombo Radio bilang huwaran sa larangan ng pamamahayag at broadcasting. Its stations nationwide have received numerous awards from the KBP Golden Dove Awards and the Catholic Mass Media Awards.
A testament to its journalistic excellence is the achievement of its flagship newscast, Bombo Network News, which was adjudged Best News Program for 2 consecutive years, 2024 and 2025, by the Catholic Mass Media Awards. Kinilala rin ang Bombo Radio Philippines bilang Radio Network of the Year ng Rotary Club of Manila sa kanilang Pro Patria Journalism Awards 2026 sa natatangi nitong kontribusyon sa responsableng pamamahayag at pinagkakatiwalaang balita at impormasyon. Mga parangal na sumasalamin sa mataas na antas ng profesionalismo at dedikasyon ng buong Bombo Radio. At sa likod ng 60 taong tagumpay, may isang leader na naging mahalagang bahagi ng paglago at patuloy na pag-unlad ng Bombo Radio Philippines. Isang leader na nagbigay direksyon sa network sa panahon ng pagbabago at modernisasyon. Isang leader na naniniwala na ang katotohanan ay hindi maaaring ikompromiso at ang kahusayan ay dapat maging pamantayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinalawak ang operasyon ng network, pinalakas ang kredibilidad ng pamamahayag, pinaunlad ang teknolohiya, at higit sa lahat, pinanatili ang diwa ng serbisyo publiko na siyang pundasyon ng Bombo Radio. You must understand your work, you must love your work, you must understand your work. Anywhere you go, in any undertaking that you go in life, wala man easy. Yan ay si Dr. Rogelio M. Florete, ang chairman ng Florete Group of Companies, kung saan napabilang ang Bombo Radio Philippines. Guided by his principle, the truth is non-negotiable and excellence is the benchmark. He inspired generations of broadcasters to uphold the highest standards of journalism and public service. So the effort for perfection should be constant. Constant na yan, hindi. Non-negotiable for us to present a good, entertaining program. Today, as we celebrate the 60 years of Bombo Radio Philippines, we honor a visionary leader whose commitment, dedication, and foresight helped transform Bombo Radio into the most respected broadcasting institution in the country. Earning trust is something that you have to work. And work 24 hours daily. Because like this impeachment, this giving away of bags of money to certain politicians. No? So there are several sides to it. Your point, the point of the other side, whether nakatinggap siya, and the right side. 3 things that you have to consider. And you have to study the event. So, ongoing yan every day. Ongoing yan. May bagong breaking news, may development, So, it is because of this format that Bombo Radio Anchor have laid down their lives in the search for truth. Sa ganun. So we should be ready for that. Dr. Florete has long been recognized as a pillar of Philippine broadcasting, a true captain of industry in media, as recognized by the Philippine Chamber of Commerce and Industry Western Visayas, as well as a Lifetime Achievement Awardee of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas or KBP, whose contributions have shaped the landscape of radio journalism in the country. Among the many honors bestowed upon him are the Ninoy Aquino Award for Nationalism, the Dungog Sang Iloilo Award in the field of business, the Golden Salakot Award 2012, the Diamond Lifetime Achievement Award for Mass Media, and recognition as a business icon in the Visayas
by the Philippine Chamber of Commerce and Industry or PCCI Visayas Chapter. Maraming salamat, Dr. Rogelio M. Florete. Ang inyong pamumuno at pananaw ay naging ilaw na gumabay sa Bombo Radio Philippines sa loob ng maraming dekada. Ang inyong pamana ay hindi lamang makikita sa tagumpay ng network, kundi sa milyon-milyong Pilipinong inyong napagsilbihan sa pamamagitan ng katotohanan, integridad at malasakit. Ika-60 taon, 60 taon ng paglilingkod. 60 taon ng katotohanan. 60 taon ng pagtindig kasama ng sambayanang Pilipino. At habang patuloy na umuusad ang panahon at nagbabago ang teknolohiya, Matatag ang pangako ng Bombo Radio Philippines na maging numero 1 at pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita at impormasyon. 4 generations, past, present, and future, one name continues to resonate across the nation. A name trusted in times of crisis. A name respected for its integrity. A name that has truly become a way of life for Filipinos. Basta Radio. Bombo!